Good evening. So, I am here to discuss how to create financial statements using the worksheet. So, dun sa ating nakaraang lesson, diniscuss natin kung paano buuin itong worksheet na to. So, after finishing the worksheet, we will create or make financial statements from the amounts in the worksheet. So, ang gagamitin natin ay itong last four columns, yung income statement columns tsaka balance sheet columns. So, yan yung gagamitin natin. So, yung una nating i-create na financial statement, yung tinatawag nating income statement or formally, kapag formal yung ating title, we call it the Statement of Recognized Income and Expenses. So, for now, we'll call it the income statement. So, yun po ang laging unang financial statement na ginagawa, yung income statement. At ang ilalagay lang po sa income statement ay revenues. Yan. Ito po yung ating revenue sa ating worksheet. Yung dalawang yan. So, consulting revenue at referral revenue. And expenses. So, ito po yung ating mga expenses. So, meron pa tayo sa baba. Ito. Yan. So, yan lang yung ilalagay. Revenues and expenses. So, meron na tayo ditong format ng income statement. So, the first thing that you will see ay yung title. We call it the headings. Ito. Yan. So, the headings. So, the name of the business is in the first line. So, yan. Tapos, yung title ng financial report, income statement. And then, you write for the month ended May 31, 2020. Kasi ang ginagawa natin dito is financial statement for 1 month. Okay, kung 1 year, talagay mo for the year ended December 31, 2020 or kung ano man yung date ng year end nung business. Kasi I have told you before, there are businesses that use a fiscal year. So, ang kanyang accounting year does not end in December 31, 2020. So, halimbawa, yung isang business, ang kanyang accounting year, ang end ay October 31. So, you will write, for the year ended October 31, 2020. So, in our case here, we are making an income statement for 1 month. So, nakalagay dyan, for the month ended May 31, 2020. So, you will write first the revenue. So, as I have said, manggagaling siya dito. So, meron tayong dalawang revenue, yung consulting revenue at referral revenue. So, makikita mo siya ngayon dito sa ating financial statement. Yan. And of course, the amounts, lagay lang natin sa tapat. Ayan. So, saan galing yung amounts? Ito lang yan. Ayan. So, kung ito siya, yung 67,700 consulting revenue at yung referral revenue na 4,000. Okay? And then, we get the sum of the two revenues. So, 71,700. Next, you will list down the expenses. And again, dito lang galing. Ayan. So, ayan. Yung salaries expense until rent, insurance, utilities, etc. And then you have here depreciation, yung dalawa, at saka interest. So, ano yung pagkakasunod-sunod ng pagsusulat ng expenses? So, dito sa ating example, we will write them from the largest amount to the smallest. No. Pero, pagdating nyo sa siguro sa merchandising, meron na tayong tinatawag na income statement according to nature of expense and function of expense. Pero sa ngayon, hindi muna natin discussin yon. No, sa na lang, sa merchandising. So for now, we will arrange the expenses from the largest to the smallest. So, arranging the expenses here. So, pinakamalaki yung salaries expense and then ang pinakamaliit ay what? I think it's depreciation expense. So, sa actual na paggagawa, i-rank nyo na lang. So, dito, nakalagay na siya lahat. Okay? So, here are the expenses with their corresponding amounts. Ayan. And then, we get the total of the expenses. So, 36,700. Okay? After getting the total of expenses, kukunin natin yung difference between the revenue, the total revenue, and the total expense. So, kunin po natin yung difference ng dalawang yan. Yung difference will be written at the bottom as net income or
net loss. Okay. Or profit or loss. So sa ating case, profit kasi mas malaki yung ating revenue kaysa expenses. So we have a profit of 35,000. Of course, yung profit na ma-solve mo or makukuha mo dito sa ating income statement, dapat agree siya dun sa profit sa worksheet. So if we recall, ito po yan. Okay? Ito. Yan. So dapat kung 35,000 ang profit mo dito, syempre dapat dito din. Okay? So, that's it for our income statement. Okay? So, the next statement that we will make is the statement of changes in owner's equity. By the way, balik ako sa income statement. So, ano ba yung sinasabi ng income statement? So, sinasummarize niyan lahat ng ating revenues, lahat ng ating gastos for a certain period. So, dito sa ating example, 1 month. At kinukompute din niya magkano ang tubo. Okay? So, in a sense, sinasabi niya kung ano yung performance ng ating business for a certain period. The next statement is the statement of changes in owner's equity. So, ano naman to? Ano yung significance nitong statement na to? Ine-explain nito kung ano na ang nangyari sa investment ng owner sa business niya. Kung ito ba'y tumaas na yung value or bumaba yung value. At ibinibigay din nito yung mga dahilan ng mga pagtaas at pagbaba sa investment ng owner. So, as usual, you will see a heading, the name of the business, and then the name of the report, statement of changes in owner's equity. And then, you will also write for the month ended May 31, 2020, or for the year ended, for the quarter ended, depende kung anong haba ng accounting period na ginagawan mo ng financial report. So, let's start. The first item that will be listed here is the capital of the owner as of the beginning of the period. Sa atin is May 1. So, usually, ito yung kanyang opening balance at the beginning of the period, or kung first year pa lang ng operations, ito yung kanyang initial investment. So, dito sa ating example sa book ni Mr. Balyada, ito ay first month of operation ng business. So, this will be his initial investment, which is 250,000. Okay? The next is, i-add mo dyan sa beginning capital niya yung additional investment at yung profit. So, ano yung additional investment? Okay? So, yung additional investment, ito yung amount ng karagdagang puhunan ng owner maliban dun sa kanyang beginning balance. So, kung nagdagdag pa siya ng investment during the accounting period, yun yung ilalagay mo dito. So, saan kinukuha yon? Okay? So, the additional investment is, ayan, meron akong note dyan, taken from the ledger of capital. It is the sum of all other credits other than the initial investment. So, siguro lagyan ko rin ng note ito, no, yung una, para hindi tayo malito. So, itong beginning capital, na, ang nilalagay dito, it's either the beginning balance as of the beginning, medyo ano siya, lagay natin, balance at the beginning of the period. Ayan, mas maganda. Okay? Or, the initial investment if the business has just started. Ayan, lagyan natin ng note dyan. So, ilalagay mo dito yung beginning balance ng capital mo, or kung kasi simula pa lang ng business, yung unang credit sa capital. Ano naman ang nilalagay sa additional investment? Ito po yung sum ng lahat ng iba pang credit sa capital. Okay? So, maliban dun sa initial investment or maliban dun sa beginning balance, kung meron ka pang ibang credit sa capital mo, yun yung ilalagay mo dito sa additional investments. Okay. So, dito sa ating case, walang additional investment si
Besario during the month of May. Profit, saan kukunin? Babalikan mo lang yung income statement mo, yung ginawa natin kanina. Ito siya. Yung kinumpute nating profit na 35,000. So, galing dito sa income statement, yung 35,000, dadalhin mo siya dito sa statement of changes in owner's equity. So, 35,000. Palikin natin konti. So, ayan. So, we'll get the total of the two. Ayan. So, 35. 0 plus 35 is 35. And then, i-add mo nga yan, no? 250 plus 35 is 285. We label it as total. And then, i-deduct mo yung withdrawals or drawing. Saan mo kukunin yan? Dun pa rin sa worksheet, dun sa balance sheet columns. Yan. Yung withdrawals. Ito siya. Highlight natin. Ayan. Meron siyang 14,000 withdrawal. No? So, dun siya mag-a-appear sa statement of owner's equity. Okay, withdrawal na 14,000. So, 285 less yung withdrawal will give you the amount of capital at the end of the period. So, ayan. Besario capital as of May 31, 2020, 271,000. So, yung investment ni Besario from 250,000 at the beginning of May, naging 271,000 at the end of May. Okay, so, that's the end of our statement of changes in owner's equity. Okay. So, anong inilalagay dito? Yung beginning capital, yung profit, at additional investment, at saka withdrawal. Okay? So, basically, kung babalikan mo dito, kung titingnan mo siya dito sa worksheet, dito siya nanggaling sa balance sheet column. So, alin yung ilalagay? Ito siya. Besario capital, yung withdrawal, at yung net income. This one. Okay, so paliitin lang natin ng konti para makita nyo. Aha, nawala tayo. Okay, there you go. Ayan. Okay. So, medyo kita na siya. Pasensya na, medyo maliit ha. So, ayan yung ilalagay mo sa statement of changes in owner's equity. The capital, the withdrawal, and the net income or loss. Under po ng balance sheet columns. Now, itong 250 dito, lagyan ko lang siya ng note, ano? Dapat po, pagdating do sa statement of changes in owner's equity, ito pong 250 na to must agree with the sum of this one and this one. Lagyan ko ng yellow. Ayan. Okay. So, dapat po yung sum nitong Besario capital as of May 1 at yung additional investment mo dapat equal sa amount na ito sa worksheet. Ayan. This is the worksheet actually. Okay. So, para makita mo kung nasan tayo. Ayan. This is the worksheet. Ayan. So, ulitin ko ha. Ayan. Dapat po, yung total nitong dalawang naka-yellow na to ay dapat equal sa amount na ito. Yan, ito, yung naka-yellow din. Okay, so tandaan po yan. Okay, next. Asin lang natin yung yellow niya. Yan. Okay. Okay, next. Ang pinakahuli pong ginagawa ay yung balance sheet. So, ito, meron na tayong format dito. So, again, you have the heading, and then the title, balance sheet, or formally, we call it the statement of financial position. At ang nakalagay po dito, as of May 31, 2020. So, magkaiba sila, no? Dito, sa statement of owner's equity, nakalagay for the month ended. Dito rin sa income statement, nakalagay dyan for the month ended. Okay? Pero, pagdating sa balance sheet, ang nakalagay as of May 31, 2020. Or, yung iba, nakalagay lang date, May 31, 2020. So, pakitandaan po yan ha. Sa balance sheet, as of May 31. Statement of owner's equity for the month ended. Income statement for the month ended. Or for the year ended. Depende nga sa kung anong period ang ginagawan mo ng financial report. So, balik lang natin sa dati ha.
Sa balance sheet. So, alisin ko rin lang yung kulay nito, ha? Okay. So, saan manggagaling yung ilalagay sa balance sheet? So, dito, syempre, sa balance sheet columns. Okay? So, ang rule dito, halos lahat to, kokopyahin mo lang yung amount, maliban sa isang amount, yung Besario Capital. So, let us demonstrate. Ang unang nilalagay sa balance sheet ay, let us enlarge this one. Ayan. Assets. Okay? So, we classify assets as current assets and property, plant, and equipment. Or sometimes we call it non-current assets. Okay? So, I'm actually thinking kung i-discuss ko na ngayon dito yung classification ng current assets sa non-current asset. So, maybe I'll just leave it sa merchandising operations, ano? I think we can discuss it there. Pero siguro pahapyaw, ano? So, yung current asset kasi, ito yung mga asset na ginagamit sa normal operating cycle ng business. No? Ano ba yung operating cycle? Yung process ng pag-convert ng cash into inventories and then into receivables and then back to cash. No? So, mas matututunan po natin yan pagdating natin sa merchandising operation. Okay? So, isa pang definition ng current asset is ito yung mga asset na marirealize in cash within 12 months after the balance sheet date. No? So yun po yung ating mga current asset. So una, yung mga asset na ginagamit sa normal operating cycle. Ano yung normal operating cycle? The process of converting cash into inventories. Pagdating yun sa merchandising business. And then, from inventories to receivables, and then receivables, magiging cash. Kasi gano'n naman yung business operation eh. Yung cash, gagawin mong or ibibili mo ng paninda, so yun yung inventories. Yung paninda, ibebenta mo, minsan on account, so yung paninda, magiging receivables. Yung receivables, makokolekta mo, so magiging cash. And then the cycle goes on. Yung cash, ibibili mo ulit ng paninda, yung paninda, ibebenta mo, magiging receivable, yung receivable, makokolekta. Okay? So yung process na yun po yung normal operating cycle. So lahat ng asset na may kinalaman sa normal operating cycle ay current. For example, ano-ano yun? So we have cash, of course. And then yung accounts receivable. And then we don't have any inventories yet kasi tayo nasa service business pa. So ang iba pang current asset, supplies. Bakit? Kasi yung supplies, ginagamit yan sa operation ng business, no? So dun sa mismong main process or main business line ng ating company. So, ginagamit yung supplies. Pati yung mga prepayments for operating expenses, gaya ng prepaid rent at prepaid insurance. They are all current asset. So, we will discuss more of this pagdating sa merchandising operation, yung current asset at non-current asset. Okay? So, yung mga amount sa worksheet, so ayan, nasa worksheet ulit tayo ha. Okay. Kokopyahin mo lang. Ayan, ito yung cash. Ito, ayan, hanggang doon sa prepaid insurance. Ayan. So, this is the worksheet, ha? So, kokopyahin mo lang yan from the worksheet papunta dito. So, mari, kinopya mo na. Ito siya. Wait, nawawala yung amount natin. Okay. Here. Anyway. Ito pala siya. Sorry. Ayan. Okay, so yan ha. Kinopya lang natin siya dito. And then, we get the total of the current assets. So, yung total nitong 5 ito. So, dito natin isulat sa kanan. Ayan. Okay. And then, ito namang property and equipment. Dito mo rin lang siya kukunin sa balance sheet columns ng worksheet mo. So, ito yung service vehicle.
Ito yung office equipment. They are non-current assets. Okay? So actually, balik tayo dito sa balance sheet. Yung property and equipment, isang uri lang siya ng non-current asset. So marami pa po tayong non-current asset, long-term investment, etc. na matututunan natin sa higher accounting. So dito sa ating example, ang ating non-current asset ay yun lang, property and equipment. So, ang ilalagay mo po dito, yung ating mga long-term asset, kagaya ng service vehicle at office equipment, together with their accumulated depreciation. Ito. Yan. So, nabanggit na natin sa adjusting entry, yung accumulated depreciation is a contra asset account. So, ibabawas natin siya dun sa asset na related sa kanya. For example, itong service vehicle, ayan, let us shade this with yellow or any color. Ayan, 420. Ibabawas sa kanya yung accumulated depreciation niya na 4,000. So, pagdating sa balance sheet, ganito yung itsura niyan. So, we have here the service vehicles. Ito yung amount niya for this one, 420. At ito yung accumulated depreciation niya na 4,000. So, ito yan. Ito yung 4,000, ito yung 420,000 galing sa worksheet. So, kukunin mo yung difference. So, 416,000. So, ang tawag natin sa 416,000 is the book value or carrying value of the service vehicle. The same is true with the office equipment. I-shade natin siya ng ibang color, yellow. Ayan. At yung accumulated depreciation niya na, ito. Accumulated depreciation office equipment, 1,000. So, 60,000 office equipment less 1,000. Ito siya sa balance sheet. Here is the office equipment. Here is the amount, 60,000 less accumulated depreciation, 1,000. Kagaya nung kanina, kukunin natin yung difference. 60 minus 1 is 59,000. So, that is the carrying value or book value of your equipment. So, pag nakuha mo na pareho, kunin mo lang yung total nilang dalawa. Itong dalawang to. Ayan. Total nilang dalawa is 475,000. Pagdating sa baba, total mo lang ito. Ayan, itong dalawang to, ito total natin yung dalawang yan. Okay? So, 71,700 plus 475,000 will give you a sum of 546,700. So, that's your total assets. Okay? So, let us tingnan lang natin yung kabuuan ng ating worksheet. Balance sheet rather. So, na-accomplish na natin yung first part niya, yung asset part. So, punta na tayo dun sa second part niya, yung liabilities at owner's equity part. So, yung mga amount dito, kukopyahin mo rin lang sa balance sheet column ng worksheet. Okay, doon lang manggagaling yan. Alisin ko lang yung shades na ito. Yan. Medyo parang hindi tayo malito. Alisin lang natin yung shade. Let's make it white. Okay. So, yung liabilities, ito, from notes payable, accounts payable, utilities payable, and earned revenue. And then, we also have interest payable, salaries payable. Ayun. So, dito, pag nagagawa ng financial statement, dapat kaya mo siyang classify kung revenue, kung expense, etc. Para alam mo kung saan ilalagay. No? So, dito sa balance sheet, ang inilalagay, assets, kanina, and then, liabilities. So, ito na yung mga liabilities natin. Ayan. With their corresponding amounts. So, if you notice, these liabilities are classified as current. Okay? So, ano yung current liabilities? Ito po yung mga liabilities na nai-incur ng business dahil sa kanyang normal operating cycle. So, na-discuss ko na kanina kung ano yung normal operating cycle natin. Ano? So,
Ano-ano ba yung mga example ng expenses na nai-incur sa normal operating cycle? Example, kuryente. So, yung related na liability sa kuryente, utilities payable, is classified as current liability. Kasi isa siyang liability na may kinalaman sa normal operating cycle. Of course, yung pasweldo, salaries payable, it's usually classified as current asset. Okay? Accounts payable also, kasi ito yung utang mo sa mga supplier mo. So, itong utang na to, kaya ka nagkakaroon nito dahil sa iyong normal operating cycle, yung conversion of cash to inventories to receivable to cash. Okay? So, hindi tatakbo ang main business line mo nang wala kang utang sa supplier. So, accounts payable is always current liability as a general rule. So, ano pa yung current liability? Mga liability na hindi babayaran within 12 months after balance sheet date, they are also classified as current liability. Okay. For example, itong notes payable, okay, kung ito ay babayaran in more than within 12 months after the balance sheet date, so it will be classified as current liability. So, ito na yung mga amount ng ating current liability galing sa worksheet. Ayan. Dito galing yan sa worksheet. Kunin lang natin yung total. Okay, so 275,700. Now, the owner's equity. Ito lang po yung amount sa balance sheet na hindi kinukuha sa worksheet. Saan to kinukuha? Dito sa statement of changes in owner's equity. Yung statement na ginawa natin before the balance sheet. Yung bottom amount mo dito, ito, yung 271,000, yan. Siya po yung mag-a-appear dito. Yan. So, ang title niya is the capital at the end of the period. So, dito ang end of period is May 31, 2020. So, Besario capital as of May 31, 2020 to 71,000. And then, lastly, you will add yung liabilities to 75,700 plus yung owner's equity na 271,000. So, you will add it. So, the sum is 546,700. Now, sa balance sheet, dapat po equal yung dalawang total. Which one? Itong total assets at yung total liabilities at owner's equity. Dapat lagi pong equal yan. Pag hindi yan equal, there's something wrong with your work. Okay? So, yan po yung balance sheet. Ang nilalagay dito, assets, liabilities, at yung capital na kinumpute mo dito sa statement of owner's equity, yung bottom amount. So, what does the balance sheet show us? So, yung balance sheet, sinasummarize niya lahat ng resources or assets ng business at kung magkano as of a certain date. Ito yon yung asset part. Yan. Magkano yung kanyang, this is also part of the asset, ito. Yan. Sinasummarize din ito kung magkano yung kanyang mga utang. So, alin ba yung utang? Yung liabilities. Summarize yan. At kung magkano yung mga utang niya. At, pinapakita rin na to magkano yung investment ng owner as of a certain date, as of the end of the period. So, yan. So, sinasummarize niya. Lahat ng assets, kung magkano, lahat ng utang, kung magkano, at yung investment ng owner at the end of the period. Okay? So, again, i-emphasize ko dapat equal po itong dalawang to. Yan. The total, yan. So, the total assets, yung naka-yellow sa taas, at yung total liabilities and owner's equity, dapat equal po yan. So, that ends my discussion about the financial statements. Thank you for your attention.